Maraming pangyayari sa mundo natin ang mahirap talagang ipaliwanag. Mapagpalang araw po sa iyo, Miss Bea. Ako nga pala si Stella, 37 years old, ng Cagayan. Nais ko lang ibahagi ang nakakatakot na karanasan namin at ng pamilya ko. 12 years old ako ng mga panahong yon, taong 1998. Madalas ay naglalagi kami sa kabukiran dahil may maliit na farm ang lolo namin doon. May kubo na maaaring tulugan. May 5 fish pond pero hindi ito magkakadikit. May mga sariwang gulay at mga puno ng prutas na aming pinagkakaabalahang akyatin. Malamig ang simoy ng hangin pagsapit ng gabi. Pero sa pagkagat ng dilim, ay dito na magsisimula ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa murang edad naming magpipinsan, ay tumatatak na sa amin ang mga nakakapanindig balahibong pangyayaring yon. Isang gabi, tahimik kaming kumakain nang magkwento ang lolo namin. Ang sabi niya, "Alam niyo bang may nagbabantay na pugot dyan sa malaking fish pond?" Ang pugot na tinutukoy ng lolo namin ay aita o dumagat. Maitim daw ito at sobrang kulot ng buhok. Tahimik lang kaming nakikinig habang kumakain. Ipinagpatuloy ni lolo ang kwento niya. Saad nito, nagpapakita raw ang agta sa hating gabi. Nasa gitna daw ito ng fish pond at nakalutang, habang sakay nito sa kanyang maliit na bangka. Narinig ito ng isang tauhan ni Lolo, si Tito Marlon. Nakasalukuyang umiinom ng alak malapit sa pintuan palabas ng kubo. Tumawa ito at tumayo paharap sa pintuan palabas. Ang sabi nito, "Maniwala kayo sa tagabantay na yan. Walang agta-agta sa akin." At sa di malamang dahilan, ay bigla na lamang itong tumilapon at napahiga. Parang may malakas na puwersa ang tumulak sa kanya. Napatawa ang lolo namin, pero kami ay takot na takot. Kinabukasan, ipinakita ng tauhan ni lolo ang dibdib nito. Mapula ito at may bakas na parang talampakan ng isang tao. Simula nun ay hindi na nagbiro pa ng ganoon si Tito Marlon. May isa pang pangyayari, pero karanasan naman ni lolo. Nagkataon na hindi kami natulog sa bukid at mag-isa lang siya. Mga bandang 12:00 ng hating gabi, ay may naririnig daw itong umiiyak na babae, pero sa gitna ng pilapil. Pagdungaw ni lolo mula sa bintana ay wala namang tao. Subalit nagtatayuan na ang balahibo ng lolo ko nang magsimula ng lumakas ang pagtangis ng babae. Palapit ng palapit ang pag-iyak mula sa kubong kinaroroonan ni lolo. Kaya't dali-daling pinuntahan ni lolo ang alaga niyang kabayo at nagdesisyong umuwi na ito ng bayan upang doon na lang magpalipas ng gabi. Ang kwento pa ni lolo, hindi lang daw agta at babaeng umiiyak ang nagpaparamdam sa bukirin niya. Maging kami ng mga pinsan ko ay nakaranas din. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Magdadapit hapon na nang ipasabay kami at ng isa kong pinsan kay lolo pauwi sa bahay. Dahil baka daw gabihin sila mama at ang tita ko pag uwi sa bayan. Nakasakay kami noon sa likod ng kariton na may 5 sako na palay. Si lolo ang nakasakay sa kalabaw. Masaya at nagkukulitan pa kami ng pinsan ko. Pero nang makatapat na ito sa kinatatakutan nilang
Inbornal ay bigla na lamang huminto ang kalabaw ni Lolo. Kahit anong pagpalo nito ng lubid sa gawing puwitan ay hindi pa rin ito humahakbang. Parang may pumipigil dito para magpatuloy sa paglakad. Nang hindi nakatiis si Lolo ay bumaba siya. Hinila ang tali ng kalabaw. Subalit, lalo itong nagwala at biglang tumaas ang mga paa nito sa harapan. Umangil ito na animoy may kinatatakutan. Dahil mapang-asar ang lolo namin, patawa-tawa pa siya. Pero natatakot na kami sa nangyayari. Ilang sandali pa at sa wakas ay kumalma na din ang kalabaw ni Lolo. Gayunpaman, kahit marami ang naririnig naming kwento tungkol sa pagpaparamdam, ay doon pa rin kami madalas matulog sa munting kubo sa gitna ng bukirin ni Lolo. Hanggang dito na lang ang kwento ko at sana ay nagustuhan ninyo. Nagpapasalamat, Stella. Ako nga pala si Dayan at ito ang kwento ko. Hindi lahat ay naniniwala sa barang o kulam, pero ako mismo ang naka-encounter ng kwentong ito. Bago mag-pandemic ay nagtatrabaho ako sa isang malaking kumpanya dito sa Manila. Lagi akong maagang pumapasok dahil opening shift ako, kaya maaga din akong nagugutom. Madalas, nagpapabili ako sa kawork ko na pang-closing shift. Together with my workmates, madalas sila ay nanghihiram sa akin ng mga make-up. Mahilig kasi akong magdala. Mahilig din kaming mag-share ng mga tubig namin kung sinong meron. Fast forward, lagi akong nakakaramdam bigla ng pagsakit ng dibdib, sakit ng ulo, at parang sakit sa lalamunan. Nagpatingin na ako sa iba't ibang doktor. Wala silang makita at iba't iba ang findings. Dumating ang isang araw, nagising ako mga 3:00 ng madaling araw yon. May masakit sa bunganga ko. Akala ko ay may sugat lang sa ilalim ng dila ko. Paggising ko sa umaga, nakita ko na parang may nakalawit dito. Nagulat ako nang bato ang lumabas. Nakakapagtaka dahil paano nangyari yon. Naulit pa iyon after 2 days at lalong lumalala. Halos hindi na ako makatulog dahil pakiramdam ko may nakatingin palagi sa akin. Hindi din ako makakain dahil may masakit sa bunganga ko. Ang tuhod ko ay hindi makalakad dahil parang may bato na nakapatong o nakadagan. Napahinto ako sa pagtatrabaho ko dahil sa pandemic. Nagsara na kasi yung mall. Lagi pa rin masama ang pakiramdam ko. Hindi na ako gumaling-galing. Napagpasyahan kong pumunta na sa albularyo. Ang sabi niya sa akin, may katrabaho daw akong naiinggit sa akin. Madami nang naglalabas ang sakit sa katawan ko. Nagkaroon ako ng sobrang daming tagyawat sa may likuran. Sa sobrang kati, umabot sa punto na nananaginip na ako na parang papatayin ako ng mga unan ko sa panaginip. May iniisip akong isang tao na katrabaho ko na hindi ko alam kung bakit nasa isipan ko siya palagi. Kaya pala nawawala yung mga gamit ko dahil kinukuha niya. May isa ring manggagamot na nagsabi sa akin na hindi na magpapakita sa akin yung katrabaho ko. At tama nga. After ng pandemic, hindi na nga siya bumalik para mag-duty at magtrabaho sa mall. Kilala ko na kung sino ang katrabaho kong yon, pero hindi ko nalang babanggitin ang identity niya. Panatilihin lang nating manalig sa Diyos at hindi pa rin mananaig ang kasamaan. Hanggang dito na lang ang kwento ko.
at maraming salamat. Ako nga pala si Tina at itong kwentong ito ay ibinahagi lamang ni Mama noong siya ay nag-aaral pa lang sa Baguio. Alam naman natin ang Baguio ay City of Pines. Kilala ito sa maraming haunted places dahil sa tragic past nito. Simula sa Japanese occupation during World War II at maraming nasawi at pinahirapan hanggang sa 1990 Luzon earthquake na marami ring nailibing ng buhay. Sabi nila, ang Baguio raw ay home of lost spirit with unsolved matters. Fast forward. Naging bed spacer si Mama noon habang nag-aaral siya doon. Alam naman natin yung buhay ng mga college student na maraming activities. May laging hinahabol na deadlines, quizzes at exam. Dahil dito, para mas peaceful at tahimik, karamihan sa atin ay pinipiling mag-review kapag tulog na ang lahat o kapag tahimik na. Isang gabi, habang nagre-review daw si Mama at mag-aalas 12 na ng madaling araw. Tulog na ang lahat ng kasama niya sa kwarto. Wala ka nang maririnig na nagsasalita, kaya nag-focus na lang siya dahil may exam pa siya kinabukasan. Inaantok na raw siya ng mga oras na yon, pero nawala daw ang antok niya nang may biglang lumitaw na lalaki sa harapan niya. Base sa description niya, yung lalaki ay walang mukha, subalit ang figura nito ay masasabi mong lalaki. Yung lalaki raw na yon ay nakalutang sa ere, tapos ay binanggit niya ang katagang, "Kama ko yan, umalis ka dyan." Si Mama ay literal daw na nanghina, para siyang nanigas at hindi na niya maihakbang ang mga paa niya dahil sa takot. Sigaw raw siya ng sigaw, pero hindi magising yung mga kasama niya sa kwarto na tila ba'y hindi nila naririnig kahit anong pagsigaw niya. Doon na raw siya nagdasal ng Our Father. Pero habang pilit niya raw nilalabanan ang takot, ay nagdadasal daw siya ng malakas. Ginagaya naman daw siya ng lalaki na parang kinukutya. Pinagtatawanan daw niya at sinasabayan si Mama. Hindi matapos-tapos ni Mama yung dasal niya kasi ay parang gusto siyang lituhin ng lalaking walang mukha. Subalit kalaunan ay nagawa niyang tapusin ang dasal dahil ginawa niya ang lahat para makapag-focus. Nung matapos daw siyang magdasal ay bigla na lang daw nawala yung lalaking walang mukha at doon ay parang nahimasmasan lang yung nanay ko. Kinabukasan, nakwento raw niya iyon sa mga kasamahan niya, pero wala naman daw silang narinig na kahit anong ingay. Sa sumunod na gabi, yung isang kasama daw nila sa kwarto ang nakakita ng multo, pero ng mga oras na yon, iba yung nakita niya. Isang babaeng duguan na may kakaibang tunog na chain o kadena sa paa. Habang pinipilit niyang hinahatak habang naglalakad, tapos ay parang nanghihingi ng hustisya. Pagkatapos nga ng pangyayaring iyon, ay naghanap na lang si Mama ng mauupahang boarding house. Simula nang lumipat siya, awa ng Diyos ay wala naman na daw siyang nararamdamang iba. Hanggang dito na lang ang maikling kwento ko at sana ay nagustuhan ninyo.